Ako na to. Ang nakakilabot na sleepover, puno ng panorama. Sige nga, tignan natin to. Hulto edition, sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, taas sa admiration. Ito si Sir Crips no? Si Goosebump. Across the river. Lumabas si Kat sa bahay nila isang gabi dahil narinig niyang muli ang mahiwagang boses ng babaeng kumakanta sa gawing ilog na nasa likod lang ng bakura nila. Ang sabi niya hindi ito ang unang beses na narinig niya ito at ito na nga daw ang ikatlong pagkakataon na nangyari ito. Although madilim na sa kapaligiran, ay madidinig mo naman ang lagaslas ng tubig sa ilog. Okay, so as you can see, it's pitch black out there, right? I live on a river, and there's no lights. So if there's anyone there, but like, it's pitch black. So just listen for a moment, okay? And tell me that you would not be fucking freaked out by this. May parang kumakanta oh. What the fuck? Creepy oh, kumakanta. Maririnig mo ang matining na boses ng babae sa gitna ng kakahuyan. Kaya nga creepy, no? Walang kailaw-ilaw sa gawin ng ilog at wala kang maaaninag na kahit anong bagay. Ang sabi niya, parehong boses ang narinig niya mahigit 1 taon na ang nakalipas. Akala niya nung una ay pinaglalaroan lang siya ng kanyang tenga. Ngunit 3 beses sa 2 taon, it's not a mere coincidence. May kumakantang babae, nay. Katulad Creepy, no? sa naunang video, halos walang pinagkaiba ang tono at boses ng narinig niya. Nang sumunod na araw ay ipinakita ni Kat ang ilog kung saan nanggagaling ang boses. Okay, so this is where I was filming that last night with the singing, okay? So, like, look, it was coming from that direction out there. So, somebody is obviously singing. I know it's Kaya nga creepy. a person. It's not like a scary witch or something, but yeah, like why at midnight in the pitch black in the wilderness? Like that's odd. Sa video, makikita mo na masukal ang lugar at bukod doon ay makikita mo din na walang ibang bahay doon. Kahit na sinasabi ng mga nakapanood ng video na tao lang yon, pero hindi ka ba magtataka kung bakit ito pupunta ng 12:00 ng gabi sa napakadilim na lugar na yon para lang kumanta ng ganon? Kaya nga, yun. Ang sabi din ng iba, river siren daw ito, isang mythical creature na nilulure ang mga travelers sa Serena. kamatayan nila gamit ang enchanting song. So, what is it? Would you dare to approach that mesmerizing voice in the dead of night, alone in the dark? On the roof. In this short video, ibinahagi ni Liz ang footage na na-record ng CCTV camera nila. Ito ay nangyari noon pang 2023 at ito lang ang nag-iisang video na may nakita silang kakaiba. Lo, ano yan? May buka? Nang mag-notify ang app niya para sa CCTV, laking gulat niya sa nakita niya. Sa itaas ng bubong niya, makikita mo ang isang puting figura na nakatayo lang doon.
bahagya mong makikita Kaya nga, creepy oh. ang mukha nito na parang nakatingin sa loob ng bahay niya. At maya-maya pa, ang puting figura ay naging orb at ito ay lumipad palayo. Nag-iwan pa ito ng trail sa paglipad nito. Makikita mo rin ang pagliit ng orb hanggang sa tuluyan na nga lang itong naglaho. Kung ano man ang figura ay may laki pa din ito. Enough para ma-detect ng CCTV nila ang movement nito. Naniniwala ka bang espiritu na nag-transform bilang orb ang nakuna niya? Ikaw na ang magpasya. Passing by. Sa video na ito na kinuha during a field trip, mga estudyanteng nakasakay sa school bus na excited nang makarating sa pupuntahan nila. Kumuha ng video ang kanilang guro para ipakita ang excitement ng lahat. Wala siyang kamuwang-muwang na bukod sa mga nakasakay sa bus. May ilan na din palang makikisama o makikisabay sa kanila. Ito ang video at tignan kung makikita mo ang kakaiba dito. Nasaan? Di ko makita eh. Kung hinahanap mo ang multo sa loob ng bus, mali ka na. Pretty normal lang naman ang nangyayari sa bus. Mga estudyanteng masasaya at tila nagkukulitan pa ang iba. Ngunit I can't say the same thing nang maitutok ng guro ang camera sa screen. Ito ay ang kuha ng dashcam ng bus na ipinapakita ang dinadaanan nila. Sa pagdaan nila sa tulay, bigla na lang lumabas ang figura ng lower torso ng tao na parang tumawid sa dadaanan nila. Ang nakakapagtaka dito, makikita mo na bigla na lang itong lumitaw sa gitna ng daan at mabilis itong naglakad papunta sa mga Hindi ka tao lang talaga. kapunuan. Hindi ito napansin ng driver, maging ng guro na nakakuha ng video. Bukod doon, ang lugar na kung nasaan sila ay malayo na sa mga kabahayan at tila napapaligiran lang din ito ng mga kakahuyan, kaya imposible na tao ang nakitang dumaan. Halos kulay puti nga lang din ang figura at hindi mo makikitang nabuo pa ang pangitaas na katawan nila. Maaari nga daw na haunted ang tulay kung saan nagpakita ang imahe at pwede ding may trahedyang nangyari sa lugar na yon. Mga ka-goosebumps, maikling Creepy naman na ano. Parang yung sa ano, yung nakita sa CCTV na dumaan galing sa bilingan. commercial muna tayo. Sana huwag kalimutang maaari mong i-email ito sa good tayo sa katakutan. Magiging normal Bago siya. ang mga mangyayari sa sleepover na ito ng magpipinsan. Although 10 years ago na ang video, isa pa din ito sa mga hindi malilimutang karanasan ni Kylie. 9 na taon pa lang ang magpinsan nang nangyari ito. Silang dalawa lang ng pinsan niya ang gising nung gabi na yun. Kaya naisipan nilang i-entertain ang isa't isa sa paggawa ng video. It's just kids being goofy. Pero ang gabing yun ay tumatak sa isip ni Kylie. Kaya kahit makalipas na ang 10 taon, nakasave pa din ang video na ito na ipinost niya sa kanyang account. Ito ang buong video. Vines. Come on. Come here. The screen So I'll be walking and be like, grab me outside, okay? Okay. Start over. Hello from the Run other outside, running side. outside. Running outside. Walking really funny. Nasaan dyan? That one ready? Go. Hold on, go over there and then go like. Ooh. Dude, what the heck, man? Who are you? Hello?
that? Did you guys see that? It's at least I got that on camera. Bye. Sa simula, tila harmless naman ang footage, just kids being kids. Pero breakdown natin ang bawat kakaibang nangyari. Ang una, habang nakatalukbong pa ang camera ni Kylie sa kumot niya, nag-uusap ang dalawa sa gagawin nilang video. Maririnig mo ang faint na boses ng isang babae na sinabing, "Come here." Mahina lang ang boses kaya sa una hindi mo talaga mapapansin ito. But that's not the only time the camera captured a disembodied voice. During sa take 2 na ginagawa nila, nang umatras ang pinsan niya habang sinasabi ang linya ng kanta, isang boses uli ang sumingit. Baka gusto, hey Jude. This time, ang sabi naman ito ay, "Hey." Pero bukod sa mga audio evidence, ay may na-capture din siyang actual apparition. In this part, pinakita ni Kylie na bukas ang ilaw sa kwarto na pinanggalingan ng pinsan niya. Also, take note, bukas din ang flashlight ng cellphone niya while recording. However, nang maitutok niya ang camera sa TV nila, makikita mo na hindi nagre-reflect ang ilaw ng kwarto at ng cellphone flashlight sa screen nito. Even stranger, you can see a dark shadow walking just right behind her. Hindi ito ang pinsan niya na nakikita sa video. Kung makikita mo ang pinsan niya, ito ay dapat namang galing sa kaliwa ng screen. So sino tong nasa kanan at tila itim na itim lang? And lastly, nang muli niyang itutok ang video sa pinsan niya, bigla na lang lumabas ang two orb na nagsiswirl sa isa't isa habang dumadaan ito sa camera. It has a bluish glow at kung titignan, wala din tong visible form or any features. It's just balls of light manifesting itself. Mabilis din ang galaw nito na tila nakikisali din sa dalawang magpinsan. Sa maikling video, 2 disembodied voice, 1 apparition, at 1 orb ang na-capture. So, haunted ba ang bahay nila? Ayon kay Kylie, hanggang ngayon ay nakatira pa din sila sa parehong bahay at hanggang ngayon may mga naririnig at nakikita pa din sila. Welcoming Spirit. Nagvideo ang kapatid ni Alicia para ipakita ang kanyang bagong bahay na nilipatan niya sa Texas. However, nang panoorin niya ang video, ay imbes na excitement ang mararamdaman niya para sa kapatid niya, ay takot ang nadaman niya. Kahit bagong lipat pa lang ang kapatid niya sa bahay, mga kakaibang bagay na ang nagaganap. Ano nangyayari? Yung cabinet, umaandar. Parang may nagtutulak. Habang nakaupo ang kapatid niya sa sulok ng kwarto, makikita mo ang dresser na unti-unting gumagalaw papalapit sa kanya. Para itong hinahatak o hindi kaya ay itinutulak papunta sa kapatid niya. Habang nangyayari, Yun nga, parang may nagtutulak. ito ay kasama sana ng kapatid niya ang pamangkin nilang babae. Ngunit pinalis muna ng kapatid niya ito sa bahay habang may mga activities na nangyayari. Magkausap sila sa telepono habang kasalukuyang nagaganap ang poltergeist event sa bahay niya. At dito na-record din ng pamangkin nila ang tawag nila. Face the dresser. Dad, get out. Creepy, oh. Get out. Get out. Get out. Get out. No. Shh. I wanted to do this.
Oh my gosh. Dad, It just hit me. It hit me. tell it. Be like, you just hit me. Don't do that. No. The Bible's right there. That wasn't very nice. I'm pretty sure you don't tear up my stuff. I'm sitting up now. I'm not sitting back down. Not gonna hurt me. Creepy naman yan. Not gonna hurt me. You can move it all you want to. I'm not scared of you. I'm not scared of you. Don't say that now. I'm not fucking scared of you. Don't say that now. I'm not scared of you. You stay back there where you at, wherever you are. Don't touch me. I don't want this by me. Agresibo ang espiritu sa bahay dahil gusto nitong saktan ang kapatid niya. Kung ano man ang may gawa nun ay maraming energy para maitulak ang dresser ng gano'n na lang. Ngunit hindi lang ang paggalaw ang nangyari dahil nang maitutok niya ang camera sa mattress niya. You can see something happens just right in front of him. Creepy nun, bigla na lang yung aparador. Tumulak ng gano'n sa kanya. It's fucking crazy. Makikita mo na nagkaroon ng depression sa mattress niya. Parang kung ano man ang gumagalaw sa dresser niya Kaya nga parang may umupo. ay naupo sa mattress. Maririnig mo pa ang pagtunog ng plastic habang nakikita mo ang paglubog ng mattress sa harap niya. Kung ano man yun ay lumalapit sa kanya. Matapos nun ay nakaramdam ang kapatid niya ng matinding sakit, burning sensation sa likod niya. At nang tignan niya ito sa salamin, nagulat na lang siya nang bigla na siyang magkaroon ng 3 scratch marks sa likod niya. But just the next day, as he was cleaning the house, iniwan niyang nakabukas ang camera just in case something happens. This is what he picks up. Creepy siya, no? Almost all throughout the video habang naglilinis siya, you can hear a disembodied voice of a woman that sounds like reciting a chant. Oo nga, naririnig nga yun eh. Nagmistulang portal ang bahay na nilipatan niya. People speculate na pwedeng gumamit ang kapatid niya ng Ouija board or something similar to communicate with the dead. Kaya siya nilalapitan ng mga espiritu. Pero ano sa tingin niyo? Creepy, no? Okay, kakatulad to guys. Magkakaroon pa tayo. Maraming pang video dito kay Goosebumps. Sa mga lahat na gustuhan tong video natin, mga pari, huwag nyo makakalimutan mag-like, share, and subscribe. And huwag nyo rin makakalimutan mag-subscribe kay Goosebumps. Bye-bye! Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Door, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita
Jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys. Promise, legit. Pero puso rumaraga sa views sa isip. Next